So, dito naman sa susunod na block, meron tayong celery, sir. Celery. Yes, sir. At saka Maliliit pa, sir? Yes, sir. Maliliit pa. Ilang days po itong celery, sir? Actually, naitanim lang ito noong May 25. Napakaliit kasi yung punla. Kaya ganito na gradual yung paglaki niya, sir. Dahil nung na-transplant, sir, ay maliliit pa. Okay lang to, sir. May damo ba yan? Or... Yes, sir. Damo yan. Hinitayin namin na aangat ng konti. Dahil kasi pag sobrang maliliit, sir, napuputol. At matagal na hablutin. Pero kung at least tumataas siya, mas madaling mahawakan, sir. At Mas madaling bunutin. Yes, sir. Oh, I see. So kasama pa rin natin si Sir Johnny Marcos at dito tayo sa kanilang farm. Sir, pangalan ng farm po ulit? JLM Farm, sir. Johnny Lolita Lolita Marcos Yes, sir. Farms. At specialize sila sa green leafy vegetables, Yes, sir. root crops, and herbs. Yes, sir. Ayan. Including fruiting. Meron And tayong fruiting. ibang varieties ng fruiting dito na naitatanim, sir. Okay. Like cherry tom, Yes, sir. Okay. bell pepper. Bell pepper, Yes, cherry sir. tom. Ayan. Sige, sir. Tutor tayo. Papakita ni Sir Johnny yung kanilang farm. No? Sir, thank you so much. Dinala nyo kami dito sa inyong farm. Kasi ang kalimitan talaga ng audience natin, hindi nila alam na may mga magagandang farm talaga sa Pilipinas. Kasi madami yung mga farm owners, hindi nila pinapakita. So, we're so happy, sir, na kayo ay showcase nyo itong farm ninyo na napakaganda. Ay, ganun ba, sir? Pero ako rin ay nagpapasalamat, sir, at binigyan naman ninyo ng pagkakataon yung invitation namin para naman mabisita ninyo yung farm din namin, sir. It's a joy for us to receive you in your team, sir. Yeah. Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Last November 2023, nakuha ko natin yung 1 million subscriber ng Agribusiness How It Works. At 1 week after, na-receive po natin itong plaque. Alright, so bubuksan po natin. Taran! Ganda. Laki pala. Presented to Agribusiness How It Works for passing 1 million subscribers. Sabi natin dati na magkakaroon tayo ng meet and greet pag nakuha natin yung 1 million subscribers. So medyo natagalan na po tayo. In fact, nasa almost 1.1 million subscribers na po tayo. Pero itutuloy na po natin. Mangyayari na po yung grand meet and greet natin sa August 18 sa Quezon City. Open po yan sa lahat ng subscribers na gustong dumalo at i-invite natin yung mga resource persons natin o mga naging guest natin sa agribusiness. So for details, pwede kayong mag-text sa 0917-827-7770 or pwede kayong mag-message sa Facebook page ng Agribusiness. Kita-kita ho tayo. Sir, yung Ganda. mas malaking, malalaking Ayun na yung malaking celery. Yes, sir. Ready to harvest yan, sir? Not yet. Not yet po, sir. Mayroon Mayroon kasi mga nauna kaysa rito, kaya hindi pa niya ito turn. Pero pwede namang bunutin. Yun nga lang, maliliit pa rin. Ang maliit pa lang yung base niya, sir. Yes, sir. Ganda ng So, leaves. sayang naman ang timbang pag aapurahin. Yes, sir. Pero pwedeng i-harvest kahit ganun, sir. Normally, ang sir, ang celery, ilang months na yan, na inaalagaan?
Okay, mula transplanting, pwede yan sa umpisa ng 70 days. 70 days. Yes, sir. Or 2 months may get. Kung maayos naman yung paglaki niya, Mm-mm. pwede sa 2 months na, sir. 60 days. 60 days. Yes, sir. So dito nakasandwich naman itong mint. Dati-dati kasi itong natataniman ng mint noong nakaraan. Mint ito, sir. Yes, sir. Wow. Kaya Ba't ang lusog? natural yan na tumubo siya, sir. Ang lusog? So, Pwedeng mataba pumita, ang sir. lupa. Yes, sir. Mataba yung lupa, sir. Bango. Nung nabili kasi namin ito, sir, ay cuttings. Mm-mm. Hindi namin binili na buto. Mm. So, hindi kami familiar kung anong variety yung I see. nakuha namin, sir. Nabili. Dahil noon nakapat. Tapos tinransplant na lang namin. Dumami lang ng dumami. Yes, sir. Dahil mag-start kasi sana kami sa punla. Yun nga lang inaapura namin na magkaroon sana ng harvest. Na mas maaga. Kaya bumili ka na lang kami ng mga potted na mint. Yan, sir, yung tininim namin noong una. So actually, ito, tumubo sila rito dahil may isang plot lang noon. 2 plots ganon. Ito tumubo Dumami na ng silang dumami. kusa, sir. Okay, so ito naman yung green chinkang. Parang yung bok choy. Yes. Iba pa yun, sir. Actually, isang variety yun, pero magkapareho sila Magkapareho na sila. tinatawag na chinkang. Ito yung masarap sa pata team. Okay. So, kung napupunan nyo, sir, sari-sari, magkakatabi sila, pero sari-sari yung Bakit, tanim. sir? Anong logic nun? Bakit hindi mo pinagsasama-sama ang magkakaparehas? Ina-apply kasi natin yung crop rotation, sir. Mm. Nung nakaraan, ibang variety yung natanim. Kaya ngayon, ibang uri ng tanim naman yung naitanim, sir. Tapos, sir, yung pag hinarvest mo yung isang plot, gaano katagal yung interval para magtanim ka ng next crop? Pwedeng the following day. Kung The following merong day, time. basta ibang plant. Yes, sir. Pero kung may times na hindi namin yan sinusunod strictly, dahil kung yung isang punla ay napakarami na, at Kailangan sila na yung malalaki ready na, yan for yung tinatanim transplant. namin, sir. Okay. So ito naman yung mustard. Kafamilya ng Chinese cabbage, repolyo, dahil crucifers, crucifer type. Dahil katulad din ng, di ba katulad ng wombok, di ba yung kinakain natin ay yung leaves niya. So the same with mustard. Talaga, sir, talagang lahat to laging puno. Yes, sir. Puno yung farm. Yes, sir. Wow. Ang advantage kasi sa shed, mas napapadali dahil pag na-tractor na yan, di tataniman na. At yung mga ibang type kasi ng tanim, kailangang lagyan ng lupa. Yan yung sinasabi nilang side dressing na hindi natin ginagawa dito sa loob. Dahil purpose ng side dressing ay para ma-anchor yung tanim. Dahil hindi na kaya yung kaunting lupa na nagtakip doon sa roots niya na magsusupport sa tanim. So kailangang magdagdag sila ng lupa, sa ibabaw. Katulad ng repolyo. Pati na dyan yung yung cauliflower, broccoli. Pero dito hindi tayo sa side dress, hindi tayo nag-heal up ng lupa. Dahil hindi nababawasan ng lupa, of course, dahil may shade. Dahil pag sa labas kasi, di ba, pag yung uulan, tubig, unti-unting natatanggal yung ini-erode surface. niya. That's right, sir. And siyempre, pag nasa labas, walang mga windbreak na ganito, most likely, maghangin, hindi na re-regulate yung hangin, kaya natutumba yung tanim. Ganon, sir. Aside from that, sir, anong advantage ng itong shelter
ginagamit din ba ito to control pests and diseases? That's right, sir. Siyempre, pag parating naulanan during rainy season, most likely na yung incidence ng Ng pest, disease, Disease. yung bang mas mabilis, mas, ganun, sir. mas prone siya. Yes, sir. Pag ganito nababagalan yung occurrence, development ng diseases, sir. And also yung leaves protected, hindi nababasa kasi yung ulan pag nababasa siya nasisira Yan, sir, yung sanhi ng pagkabulok. ng pagkabulok. Yes, sir. Although mayroon namang natatagpuan na nabubulok na ganun, pero at least Minimal. kukonti, sir. Sobrang konti. Yes, sir. Wow. Ang gaganda ng plant, sir. Mataba ang lupa, sir. Ito yung traditional native pechay, Yes, sir. sir. Dark green siya. Dark Kaya green. napupuna siya doon sa kulay niya, sir. Dahil darker green siya. Pero yung green chinkang lighter green siya, sir. Mm. O ang common name niya, sir, is Taipet. Taiwan Taipet. Pichay. So, ito, Black 13, the whole of it ay romaine. Romaine. Okay. Dito Sir, sa sa lettuce, sa romaine, best pa rin ang soil kaysa doon sa mga water solution. hindi pa kasi ako nagsubok ng hydroponics, sir. Mm. Although binabalak ko na subukan, Subukan. kaya hindi ko maihambing, sir, kung ano ba ang Difference. level. Yes, sir. Ito naman yung iceberg, sir. Iceberg. Ito. Hindi pa nag-uulo, kaya Ito yung masarap. nakabukas siya. Iceberg. Ito yung masarap. Sir, lahat So- institutional buyers ang buyers mo? Hindi, sir. Meron ka ring trading post? Oo, sir, dahil nagsusubra ang production natin, sir. Yun bang nalalampasan na ng production yung order ng institutional buyer? Kaya dadalhin mo talaga doon sa Yes, sir. trading post. Kaya nag-i-scout tayo ng institutional buyer para naman may mag-absorb doon sa iba, sir. Ito na ba yun, sir? Yes, sir. Yan Yung kale? Broco kale. Broco kale. Kanina yung Toscana, sir, hindi siya curl na ganito. Walang mga, hindi ganyan ang shape niya kanina, sir. Straight siya. Walang opening sa edges ng dahon niya, sir. Pero ang in terms of taste, sir, parehas lang sila? Magkaiba? Magkaiba, sir. Mas mabili ito, sir. Iyan ang mas maraming order. Mas maraming kukunti dyan, order. sir. Para bang, parang umpisa pa kasi doon sa ibang brand na yan, sir. Okay. Mas maraming order. So, mas dito. matagal na to, sir. Yes, sir. Mas kilala na market. Yes, sir. Ito na. Ang cabbage. Yes, sir. Ito na yung mga cabbage na. Iba pa rin ang, ano to, sir? Dahil sa variety lang or dahil sa upland? Kaya mas maganda yung bulas nung cabbage. Both of them, sir. Yung variety and at the same time sa temperature. Although, sa temperature, hindi ko masasabi 100% dahil hindi pa ako nakakita ng lowland cabbage. Ganun, sir. Baka naman yung sa kanila mas robust compared dito. No, mas maganda to, sir. Okay, sir. So, ka-harvest lang ito kanina, sir. Dahil nakasalubong actually natin yung truck Yung truck. na doon sa Sinto mismo, nung papasok tayo. So, actually, nandito tayo sa end ng Block 13. Ito pa lang isa location ng deep well. Andyan yung Deep well number 2. Dahil dito sa farm may 3 deep well tayo. Deep well 1, 2, and 3. So, dito sa Block 13 ang location ng isa sa deep well na yan.
So dito end yung Block 13. Ito po ay broccoli, sir? Yes, sir. Wow, And ganda. actually, ito ay naitanim noong April 26. So nagtabi sila dito sa cauliflower. Mm-mm. Ito nag-uumpisa pa lang, sir, yung ulo niya. Meron na rin. Mayroon, sir. Ano na. O yan, yan. Hindi pare-pareho. May, doon nung nakita natin dyan sa taas, mas malapad. malalaki. Ang linis. All year round, sir, ang production mo. All year round. Everyday harvest, everyday planting. Actually, sir, it is 3 times a week. Sir, sa institutional buyer kasi 3 times a week tayo. And kung yan, may times na parang everyday dahil mayroong dadalhin sa market na hindi kasali doon sa institutional buyer, sir. So, halimbawa, pag bukas ay mayroong dapat pipitasin, Monday, dapat may pipitasin, diyan pwedeng magpitas na hindi naman na isasabay doon sa schedule ng institutional buyer, sir. Malaki ba sila kumuha? Yes, sir. Kagaya nito, sir. Kompleto yung data. Yes, sir. Tama, Pakita sir. mo, Sofia. Crop, romaine, andun yung variety, Tyrol, Yes, sir. planted ng May 31, i-harvest siya ng July 25. Mayroon din ibang sites, sir, na iba naman yung variety ng romaine. Nakalagay din dyan, sir. Tulad ng Sanadu seed. Ganun, sir. Sana doon. So nakita niyo po, Sofia, pakita, i-ano mo, naririnig yung tulo ng ulan. Pero walang ulan dito sa baba, di ba? Oh. Yun yung beauty ng technology. Tama, sir. Yun nga lang. Hindi katulad ng ibang bansa na control talaga yung temperature, humidity sa loob. Ng lahat. Yes, Oo. sir. Balak mo maging ganun, sir? Eventually? Of course, sir. Kung yan ay nakakapagdagdag sa Productivity. yes, sir, production, quality. Quality. Why not, sir? Sir, anong Yes, sir. variety to? This is at the same time, the same, Tyrol pa rin ito, sir. Tyrol pa rin. Yes, Tyrol. Tyrol. Yes, sir. Okay. Wow, sir. Binakuran mo yung buong property. Of Ang course, mahal niyan, sir. of course, para doon, sir, sa Security. tanim din. Para sa tanim. And at the same time, para din sa mga workers. Dahil pag ganito kasi na nag-ulan, hindi parating calm siya. Mahangin, ganun kaya pumapasok yung tubig ulan na nagmumula sa labas, maginaw sa loob. So, kung minsan walang gana yung magtatrabaho pag ganun. Pero at least pag nakokontrol kasi yung pumapasok na hangin na napakalamig, at least enjoy yung mga nagtatrabaho. Tuloy-tuloy yung work nila. Yes, sir. So, hindi lang para sa alamat, pati sa workers. Of course, sir. So katulad ngayon sa open field, paano sila makapagtrabaho maliban lang kung mag-raincoat sila, sir? Tigil sila lahat. Ganun, sir. Bakit, sir, relatively konti pa rin kayong naka-shelter, no? Yes, sir. Majority pa rin ng farmers Open natin, field, sir. open field pa rin. Yung nakikita nyo kanina, sir, actually hindi 50%. Yung nakita nyo yung kabuuan ng farm dito, Hindi lang dito, but how about other farms in Mountain Province? Yeah. Dito sa Benguet, sa Vizcaya. Mas konti pa, sir. Mas sobrang konti. Yes, sir. Pabibilang kayo, sir, na naka-shade. Yes, sir. Paano mo nagawa yun, sir? Na sabi mo, yung kunento mo kanina, yung humble beginning mo, from wala kang sariling lupa,
nag-aabang ka lang na may hiram ka to this ng ganitong kalaki, kagandang farm? Of course, I owe it to the Lord, sir. Because this is by grace. Biyaya ito ng Panginoon. Yes, sir. Dahil kung sa sariling kakayanan, lakas, talino, maring hindi ma-achieve ito, sir. But by the grace of God, narating natin ito, sir. Pinangarap mo to, sir? Hindi, sir. Hindi ko kakalain na darating tayo ng ganito, sir. Ganito. Yes, sir. Pero pa ibang hindi ko pa naikwento actually kanina. And maybe as we go on, sigurong masasama na yun. Dahil doon sa yun bang kulang yung kinikita para sa gastusin. Meron mga times na gano'n. Doon sa mga tayo May nag-umpisa. ganun talaga, oo. Yes, sir. Kaya yun yung pinakamahirap na part talaga sa mga maliliit na negosyante kung andun ka sa stage na malaki yung gastusin mo, maliit yung kinikita. Ang tendency, dadalhin mo sa family needs yung kita instead na ibalik mo doon sa business para mag-grow. Tama yun, sir. Dahil siyempre, mas priority ang pamilya Ang pamilya. kaysa negosyo. Pero, dapat sana magkaparehan na may nagagastos doon sa negosyo, yung bang sufficient yung capital niya, at sufficient din ang yung para sa pangangailangan ng pamilya, sir. It goes hand in hand, supposed to be. Pero siyempre, nakukompromise kasi kung siyempre yung pamilya ay gutom, alangan naman na hindi maisasacrifice ang negosyo. Siyempre, inuuna ang family na pakakainin, dadamitan yung mga anak. Kaya nako-compromise tuloy yung pag-aasikaso rin sa negosyo. Pero yan nga salamat sa Panginoon na dahil sa kanyang biyaya ay nakakaahon din tayo, sir. Okay, sabi mo nga na doon sa time na mas malaki yung pangangailangan ng pamilya kaysa sa kinikita. Anong ang exactly ginawa mo? Aside from, of course, blessing from the Lord. Yes, Ano yung exactly ginawa mo para magbago yung... Hindi ko tinanggap, sir, na yan ang magiging kahihinatnan ng buhay namin na magpamilya. Ako, ang asawa ko, ang aking mga anak. Yung bang tinitingnan ko yung panghinaharap na aayos din yung aming kalagayan. So, nagpatuloy kami na in spite sa hardship, sa mga nakaraang taon na mga yun, nagpatuloy kami, sir. Yung hindi namin binitawan. Yung negosyo na inupasahan namin. Well, of course, nag-umpisa ako na mag-isa na nag-farm hanggang nakipag-asawa, nagkaroon ng pamilya. Patuloy pa rin kami sa farming, sir. In spite na nakikita namin yung mga challenges na para mang nag-uudyok na ihihinto na. Hinto na. Yes, sir. Dahil mas kasi malala ang situation noong kami nag-uumpisa dahil noon napakahirap nga ang transport. Oo. Yung kinikwento mo kanina. Yes, sir. Maliban doon, nung wala pa kaming sasakyan, kailangan pupunta ako ng Abatan, Bugyas. And actually, that is 15 kilometers away from here. Oh. Na mag-abang ng sasakyan para ako ang priority. Dahil pag dumating na dito, nauunahan ako ng mga iba, kaya yung produce ko hindi ko pwedeng ma-market kaagad dahil nga kulang ang transport nung wala pa kami sasakyan during that time. Siyempre, yung problem na yun, nasolve na ngayon dahil mayroon na tayong sasakyan na gagamitin para sa produce. So, at least maayos na, sir. Gaano katagal yun, sir? Yung ganong sitwasyon na problema yung mga sasakyan? Maybe it took us, 8 years, perhaps. 8 years? Yes, sir. Marami yan, sir. So, nangyayari yung wala kang makuhang sasakyan? Tama, sir. Kaya nga kailangan mag-abang ako napakalayo. Maunawaan mo, sir, yung sinasabi ko kung darating ka ng Abatan, Bugyas. Because Until now, ganun pa rin sila? hindi na, sir. Hindi na. Yung mga farmers na, mayroon na silang mga sasakyan ngayon. So, hindi na nag-aagawan. Actually, wala na
Bihira. bihira na yung nagpapaupa ng sasakyan ngayon, sir. Kasi lahat ng farmers meron na. Yes, sir. Karamihan. Let's say majority na, sir. Oo, nagbago rin. Mayroon mga ibang nag-uupa pero hindi na katulad noon na napakarami. Majority na ngayon ang may sasakyan ng mga May sasakyan farmers. na. Yes, sir. Lahat yan dadalhin na nila sa trading post. Yes, sir. Bukod dun, sir, ano pa yung mga challenges na bakit halos gusto mong huminto na Yung patuloy na napakababa ang presyo ang ng presyo? gulay. Ganon, sir. Kaya may pangyayari na hindi namin pinipitis ang buong tanim namin, sir, dahil malulugi kami pag Malulugi. transport namin. Okay. Ganon, sir. So, anong mangyayari? Hayaan na lang or hintay ka ng a few days? Bubungkalin uli yung lupa dahil siyempre Wala na. habang hinihintay na tataasan ang presyo, pero patuloy pa rin kahit Matured. mayroon nga yung naranasan namin na yung the same commodity hindi namin naibenta dahil nga sobrang bababa ang presyo. Tapos nung nagtanim kami the same commodity, naabutan pa rin. So, Ganun pa rin. Yes, sir. Ganun kalala. But by the grace of God, we hold on. We continue this farming business. Despite Because, all. yes, because we believe that God will elevate this situation in us. We would not stay forever in that situation, but rather by God's help, by His wisdom, by His guidance, we will be able to rise up from our misery. Ganun, sir. Wow. Paano mo kinup yun, sir? Yung ganun, until now, nagiging problem pa yun, sir, di ba? Because of the law of supply and demand. Nangyayari pa rin yan hanggang ngayon, yung bagsak ang presyo. In your case, sir, wala na, hindi mo na problema yan. Yes, sir. Like, syempre, may partners na tayo. Oo. And of course, it's for mutual benefit. Dahil syempre, pag tataas naman ang presyo at wala silang partner, sila naman nangawawalan. Kawawa. Nawawalan naman sila. And most especially na itong mga kinukultivate natin na mga type ng gulay ay hindi yung Ordinary. type ng gulay na napakarami Yes. ang volume Oo. sa market. So yun, sir, yung dalawang sekreto kung bakit wala ka na doon sa problema ng law of supply and demand. Number one, may mga specific na crops ka na kumbaga somehow specialized, hindi laging nakikita kung saan. And second, meron kang mga partner na institutional buyers. Yes, sir. That's the key. Yes, Kailan yung na-invento yan na ito na ang gagawin ko? Noong 2013 na, sir. Nung nag-start ka rin mag-shade. Shade. Yes, sir. Dahil noon, sir, two specific crops lang yung tanim. Potato. And that's generally yan ang nagaganap sa lugar na ito. Dahil nga ito rain-fed. Oo. Pag umuulan lang, tsaka na lang pwedeng magtanim ang tao. Mga farmers. Pero pag mag-approach na ng dry season, naiiwanan yung field na wala pang tanim, hinihintay ang Ulan pag-ulan, ulit. sir. Ganon. So, sa loob ng isang taon, either once or twice yung pagtatanim, sir. Ngayon lang na naging uso yung mga nagsasipon through pumps, sila yung nakakarami. Maybe 3 times a year or 4 times sa kanila. Dahil i-introduce na sila ng tubig doon sa tanim nila kahit summertime. Summertime. Yes, sir. Yeah. Oh, may natutunan tayo kina Sir Johnny. Laging sinasabi, problema, bagsak ang presyo, bagsak ang presyo. Natutunan natin na it's just a matter of right decision. Kailangan mo talagang mag-desisyon ano yung best na gagawin. Sa case ni Sir Johnny ay nag-concentrate siya sa mga halaman, sa mga crops na hindi basta-basta tinatanim ng karamihan. And second, yun nga, importante na meron ka talagang buyer na kapartner mo para win-win situation para sa institutional buyer at para sa producer. At hindi lang yan, sir. Of course, may ibang ingredient yan, sir, na kung nakipag-agree na sa isang buyer, isang Yes, sir. partner, faithfulness counts. Yeah. Both sides yun, sir. Yes, sir. The producer and the buyer dapat. Yes, sir. But it rests most especially doon sa producer. Sa kasi. producer. Yes, sir. Dahil
pag kasi may agreement, tapos yan ay binibreak ng either of the two, Yeah. yan na nasisira yung magandang covenant. Mm. At yan ang factor na maaring yung supply o kaya yung nagre-receive yung demand na apektuhan dahil nga siyempre hindi na sinusunod yung usapan. Ganun, sir. Pero nakikita ko na so long as yung faithfulness, yan ang namamagitan sa dalawang partner. Actually, hindi lang sa business naman yan, sir. Yeah. Even with marriage. Di ba? Relationship. Di ba, sir? Yeah, that's right, sir. So parang ganun din sa business. So, nakita ko na habang ang isang nakipagkasundo ay nananatili na yung kanyang napirmahan na kontrata o kaya yung agreement na ginawa ay sinusunod, patuloy, sir, yung relationship na maganda. And both of these two would benefit. Yeah. The one supplying and the one receiving, sir. At long term, sir. Yes, sir. Long term. Paano mo yan, sir, mini-maintain na yung para happy lagi ang customer mo? It all ways start with faithfulness. Faithfulness Yes, sir. talaga. So, syempre, pag yung tanim pinoproduce, ginagawang kalidad. At least yung nagre-receive, hindi siya malulugi. Dahil hindi yung pinagpilian yung binibigay. Ganun, sir. Although, syempre may quality standards ang mga yon, at biyan ang control naman natin dahil kung minsan yung mga workers maaaring may nailagay sila na hindi dapat, pero minor Sobrang ways na yon, mga ano minor lang, things oh. na lang yan. Dahil Hindi siya intended, nagkamali, hindi siya intended para gawin yon or manloko. Yes, sir. Yes, sir. Dahil ang major dito ay yung decision at yung acts o kaya yung ginagawa ng supplier. Yung farmer mismo. Siyempre, pag pinipili niya yung hindi maayos ang itsura at yung binibigay, tapos binibenta sa iba yung mabubuti, maganda ang itsura, di ang nangyayari dyan, maaaring magkalugi yung partner. Pero kung sinisikap naman na yung magandang quality ang binibigay, at least yung partner kikita rin. So that would lead a relationship, covenant relationship, business relationship, in the long run. Ganun, sir. So yan yung nakita ko, sir, na isang factor. Yes, sir. So sa quality and also with the quantity. Dahil syempre kung ito ang requirement ni partner, Kailangan mo tapos ibigay. kukunti na yung binibigay dahil mataas na. Well, although may mga pangyari, sir, na ganon, syempre, ano bang ibig sabihin ng tumataas ang presyo? Dahil bumababa yung supply. Kunti yung supply, napakarami ang demand. So, at least yung sa partners ko, alam nila na may dahilan kung bakit bumababa ang production dahil nga sa adverse weather conditions. Dahil siyempre kahit nasa shade tayo, Meron pa pag rin. hindi kasi sumisinag ng ang araw ng 2 weeks pataas, liliit yung tanim. Kaya gagaan yung timbang. So hindi na nami-meet, sir, yung timbang na required dahil siyempre yung timbang ng individual na pananim bumababa dahil nga sa adverse weather conditions. Ganun, sir. Okay, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.